Treasure Hunting Weekend mga katiyats, at sa pagkakataon na ito ay meron kaming pangalawang puntahan na treasure site. Ito ang treasure site na merong marker na Centennial Pitugo Tree, kung saan nagukay sila doon mismo sa ilalim ng ugat ng or sa ilalim ng puno mismo ng Old Pitugo Tree, kasi alam naman natin na maraming nagakuha ng treasure under the Old Pitugo Tree. Kahit itanong nyo yan sa mga taga-Agusan, ay maraming nagakuha dyan sa Agusan. Shout out sa mga taga-Agusan na nanonood ngayon. Okay, kaya wala silang nakuha, kaya ako'y tinawagan nila muli at ngayon puntahan namin ito at atin i-remap or i-relocate kung saan ang pangalawang digging spot. Kasi ito ay bundok ito na mataas na nakadungaw sa Surigao Strait, kung saan nandun nangyari ang final battle of the battleships ng American and Japanese naval forces diyan sa Gulf of Leyte hanggang Surigao Strait. Ay diyan lumubog ang pinakamaraming barko ng mga Hapon, at ayon sa mga istorya ng ating mga lulo at lula dito ay maraming dumaong na mga barko diyan sa Port of Lipata diyan sa Punta Bilar. Kaya maraming nagkakita na may mga umaakyat na Hapon diyan sa mga bundok na ito, itong magkatapat na mga bundok na matataas, at may mga ibinaon. Kaya lang hindi nila nakita kung ano yun, pero ang sigurado ay meron silang mga ibinaon sa tuktok ng bundok. At dito daw tumubo yung Old Centennial Pitugo Tree, at yan ang hinukay nila. At kanina yung nakita yung dalawang putol doon na puno, yun ang Pitugo Tree. Okay, kaya maganda ang site, kaya ako'y sumama dito kasi ito'y nakadungaw sa Surigao Strait, at diyan nangyari yung alam na natin, the final battle between Japanese and American naval forces. Mayroong nakakuha diyan yung parang hamburger, ang hugis ng bundok, parang burger. Doon sa ibabaw ay merong nakakuha diyan ng mga dayo, at dinig ko hindi local treasure hunter dito sa lugar ng Surigao, kundi mga taga nag-alias lang ang mga yun. Sabi nila mga taga Davao daw, pero hindi natin sure kung taga saan talaga. Okay, yan ang sinasabi ko na parang burger hill or burger na bundok. Nakadungaw din yan doon sa unahan. Surigao Strait pa rin yan. At dyan may nakuha na treasure, yung tuktok ng bundok na yan. Kaya tandaan yung ganyang mga hugis ng mga bundok, mga katiyats, kapag nakadungaw yan sa dagat at kayo'y nasa Leyte or nandyan sa Dinagat or Siargao Islands, kapag mga ganyan na mga hugis na bundok ang din nakaharap sa dagat, may possibility na mayroong ibinaon sa tuktok. Kasi ang ideya diyan or teorya, kapag babalik sila, dadaan sila sa dagat at mag-hire sila ng sasakyang pandagat at dadaong sila at aakyat kaagad sa bundok, and then after ma-retrieve ang bagay, ang ginto, ay bababa muli at sasakay doon sa inaarkila na pump boat. Kaya mabilis ang retrieval ng mga Hapon. Yan ang plano nila sa pagbalik. Kaya malapit sa dagat ang mga ibinaon nila, kung hindi sa dalampasigan, sa tuktok ng burol or hill na makikita lamang nila ng patungo pa lamang sila, ay alam na nila, kasi ang itsura ng mga bundok ay parang mga burger, parang Mayon Volcano, at parang Mount Fuji. Okay, so ito na yung area mga katiyats. Ang gawin ko dito, wala kasing marka dito, walang mga arrow, ang maraming butas-butas sa bato, pero hindi tayo sigurado diyan sa mga butas, kasi likas lamang na ang bato ay maraming butas. Kaya ang gawin ko dito, gagamit tayo ng gadget, of course locator pa rin, at mamaya dowsing rod ang ating gamitin. Okay, at bago tayo maggamit ng locator, ay atin muna i-detect ang mga bato. Baka mayroong nakasuksok lamang dyan
para hindi na mag-iisip tayo at hindi na tayo babalik kung hindi positive ang area. Kaya ito, detect muna tayo sa mga bato diyan, mga merong naisuksok lamang mga treasure inside the rock na maliliit lamang na quantity. Pagkatapos ko ng pag-detect ng mga gilid ng malalaking bato ay survey muna tayo sa palibot. Baka merong magagandang marker na natabunan ng mga dahon. Okay, at pagkatapos nito ay i-detect ko na ang buong paligid para ma-locate ang digging spot using ating locator at ng dowsing rod. Ang gawin ko dito ay pupunta ako sa medyo malayo-layo sa kanilang dating hukay. Okay, kasi ang locator makapag-locate naman yan ng malalayo sa mga distansya na 100 meters, 50 meters ay makapagturo pa rin yan. Kasi kapag merong malaking deposito ng treasure sa lugar, merong tinatawag yan na aura of gold. Yung aura of gold, yun ang tinatawag na ionic flumes sa science. At yun ang masinghot or madetect ng mga locator katulad ng mga Titan Gear, AKS, mga kung ano-anong mga bagong mga locator ngayon na lumalabas sa market. Okay, kaya hang on mga ka-TH, ako'y mag-detect. At meron akong paraan sa pag-improvise nga pala ng mga locator nyo. Ang locator nyo ay lagyan nyo ng itong label or yung parang label sa paggawa ng tiles. Nakita nyo yung mga ruler na merong bula na label. Yun ang idikit nyo sa ibabaw ng inyong locator para makikita nyo kung balanse ang pagkahawak nyo. Kasi kung hindi yan balanse, gumagalaw-galaw talaga yan. Kaya kung maingat ako sa mga paghakbang ko para itong hindi siya gagalaw ng gagalaw. Okay, dito mga ka-TH, meron na akong na-locate na umiikot ang dowsing. Ibig sabihin, ang locator, ibig sabihin ay merong ionic flumes or merong singaw ng ginto dyan. Ngayon, para ma-confirm ang lugar na yan kung positive, hindi pa positive yan kung isang ikot lamang. Kaya posisyon ka, posting ka sa pangalawa, pangatlo at pang-apat. Yung apat talaga na repost o reposting, example north, west, east, and south, doon ka mag-umpisa
and then hakbang ng hakbang ka hanggang sa magturo yung locator at susundan mo ang kanyang mga turo sa 4 na direksyon. At kung sa 4 na try mo ay isang lugar lamang ang kanyang tinuturo, isang digging spot lamang, ibig sabihin confirm na yan kasi 4 na nga na try at isang lugar ang tinuturo niya. Pero wag mong kontrolin ang iyong locator, pabayaan mo siya na siyang magturo. At para sigurado ay dikitan nyo yan, lagyan nyo ng itong label sa ginagamit sa tile flooring. Yung gumagawa ng tiles na flooring, meron silang label na ganyan, nabibili lamang yan sa mga Chinese store, mura lang yan. At idikit nyo dyan sa inyong locator. Okay, pagkatapos nito mga katihats ay gamitan ko ng ancient method, yun ang dowsing rod. Ang ibang mga katihats natin gumagamit ng mga Japanese wand, pendulum, at iba pang mga modified locator. Okay, sa pag-practice lang yan. Pero mas believe ako sa dowsing rod or L-rod kasi matagal na yan nagamit ng mga treasure hunter. Even sa Amerika, sa Europe, noong unang panahon pa na wala pang mga modern detectors, ay gamit na nila yan sa paghanap ng mga nakabaon na bagay. Kaya salute tayo dyan sa L-rod. At para sa mga gustong bumili ng mura lamang na kagamitan sa treasure hunting, meron din yan sa Bourbon Electronica. Tawagan nyo na lang sa kanilang number. Ang number nila ay 0975-6675-030. Hanapin nyo si John at si Roniel. Yun ang mga nagmamanage dyan sa tindahan. At kung kayo bibili, sabihin nyo na ako ang nag-recommend para meron kayong konting discount doon. Okay, tawag lang kayo, mag-inquire kayo. Meron kasing mga metal detector sila ngayon na nasa 15,000 pesos lamang na nabibili doon. At makakabili din kayo ng mga murang locator doon. Kung yun ang gusto nyo, pwede kayong i-order nila. At ipapadala yan sa inyo via itong door-to-door delivery, mga katihats. Huwag kalimutan yung tindahan natin, Bourbon Electronica. Yan ay sa Manila, Cavite, legit store for treasure hunting gadgets. Okay, at dito nag-umpisa na akong gamitin ang dowsing rod. At kung kayo maggagamit ng dowsing rod, practice lamang mga katihats. Magbaon kayo ng mga bagay. Kung kayo'y magbaon ng concrete box, ay dapat meron kayong dinurog na concrete sa inyong kamay o ilagay nyo sa panyo or cellophane, at yun ang ihawak mo sa dowsing rod. Tinatawag yan na bala. Binabalahan mo ang dowsing rod. Kung anong hinahanap mo, example, ginto, dapat may hawak ka sa kamay na kwintas o kahit singsing na ginto. Okay, at kung tubig naman, ay magdala ka ng tubig sa cellophane. Yan at ihawak mo sa dowsing rod. Hanapin niya itong reservoir ng tubig underwater kung tubig ang hinahanap. Kasi noon ang mga naghanap ng deep well ay dowsing rod ang ginagamit. Okay, kaya ganyan lang. Balahan nyo lang kung anong hinahanap nyo. Kung diamond, ay humanap kayo ng original na diamond at ibalad yan. Okay mga katihats, so confirm ang lugar na isang lugar lamang tinuturo ng ating locator at ng dowsing. Kaya maganda na ipagpatuloy din yan sa paghukay kasi confirm na. At yan na lang, kung may time ang ating mga katihats dyan, basta na-locate na natin ng lugar kung saan sila maghukay. Okay mga katihats, so ganito ang resulta ng ating remapping or relocating ng digging site ng area. Ito yung dating hinukay nila at nandito yung old Pitugo. Itong nilagay ko lang ay picture lang yan ng Pitugo, pero yung totoong Pitugo diyan ay
napakatayog na at pinutol-putol na nila yun. Kanina nakita natin sa video na merong mga putol doon na parang niyog, yun ay pitugo. Okay, so ito yung hukay at ang locator at ang ating dowsing rod ay nagtuturo ng lugar dito sa itaas. Okay, so medyo may distansya. Papuntang norte ay galing sa kinalalagyan ng totoong pitugo. Dito kasi yung tumubo yung pitugo ay merong 4. Estimated yan or lagyan natin lang ng allowance 4 to 5 meters dito paakyat. Itong kung saan nakaharap yung locator. Okay, so ito yung digging spot sa itaas. 4 to 5 meters. Yan ang ating resulta sa ating remapping mga katiyats. So yan ay pagplanuhan pa rin ng ating mga kaibigan kung kailan nila hukay. Natatawagan lang nila ako kapag meron silang makitang mga positive na bagay sa kanilang nahukay. Alright, at ako'y magpaalam ng mga katiyats. May the fortune be with you and don't stop chasing all your golden dreams. Ingat kayong lahat. Ciao for now.